Bago magtakip silim ay lumulan si Ibarra sa bangka ni Elias na nasa baybay ng lawa. May dala po akong pakiusap ng maraming sawimpalad. Ibig nilang humingi ng pagbabago sa pamamalakad ng mga gwardiya sibil at ng mga pari at pati na ang pagpapatupad ng katarungan. Sa madaling salita ang pamala ay maging isang tunay na amang mapagmahal sa bayan. Ano pong uri ng pagbabago? Ito po'y tungkol sa pagpipitagan at paggalang sa karangalan ng tao, sa katiwasayan ng pamumuhay, sa pag-aalis ng sandata at pagbabawas ng kapangyarihan sa mga gwardiya sibil na nagmamalabis sa kanilang tungkulin. Elias, ang iyong kilos at mga kuro-kuro ay ibang-iba sa mga taong nakilala ko na. Totoo ngang maraming bagay ritong hindi ka nais-nais, datapwat ang pagbabago ay lalo pang makasasama. Naniniwala kayong sa paggawa ng kabutihan ay kailangan gumawa ng masama? Hindi. Naniniwala ako sa mga ito, gaya ng pananalig sa isang mahapding panlunas na ginagamit kapag ang sakit ay malala. Ang sakit ng bayay malubha, kaya't kailangan ng marahas na kapalaran kung ito'y makabubuti. Ginoo, sa palagay ko'y hindi mabuting magbigay lamang ang manggagamot ng lunas sa sakit. Ang kailangan suriin kung ano ang pinanggagalingan nito. Kung mabatid man ang sanhi ay ayaw namang sugpuin. Ganyan ang ginagawa ng mga gwardiya sibil. Sugpuin ang kasamaan sa pamamagitan ng lakas. Ang lunas na ginagamit sa sakit ng bayan ay sa mabubuti inilalapat, kaya't sila ay itinutulak sa kasamaan. Ang lalo pa po yatang mabuti palakasin ang dakong may sakit at bawasan ang pagsik ng gamot. Kapag ang mga gwardiya sibil ay humina, malalagay sa panganib ang katahimikan ng bayan. Ang katahimikan ng bayan? 15 taon na tayong may gwardiya sibil. Ngunit ang mga tulisan ay gumagala pa at ng tahimik na mga mamamayan ang napipinsala. Ano po ba ang kabutihang idinudulot ng mga gwardiya sibil sa ating bayan? Ang pigilin at pahirapan ng isang tao kahit na marangal? Dahil sa nakalimutan lamang niya ang sedula personal? At apihin ang mga mambubukid ng walang kadahilanan? May mga kasamaang nagaganap, datapwat nagbubunga rin ito ng kabutihan. Dahil sa gwardiya sibil, kaya hindi dumarami ang mga salarin sapagkat natatakot sa kanila. Baka naman dumarami ang masasama dahil sa takot. Nung wala pa tayong gwardiya sibil, ang mga tulisan ay nawawala sa lansangan pagkatapos ng panahon ng tagutom. Ngunit ngayon, dahil sa kalupitan ng mga gwardiya sibil, sila'y nananatiling tulisan habang buhay. Ang gwardiya sibil ay kailangan ng pamahalaan upang siya'y igalang at kailangan din ang kapangyarihan upang magpatupad ng batas. May katwirang kayong magsabi ng ganyan kung ang Espanya at ang bayan ay naglalaban. Ngunit alang-alang sa kabutihan ng pamahalaan ay hindi dapat ipaalam sa bayan na siya'y kalaban ng pamahalaan. Kung sasang-ayunan natin ang ganyan lakas, kailangan suriing mabuti ng pamahalaan kung sino ang paglalagakan ng kapangyarihang iyan. Ang kapangyarihan sa ngayon ay nasa kamay ng mga walang dangal. At ano pa ang kanilang hinihingi? Pagbabago po ng palakad ng mga prayle, humingi sila ng kaunti pang tangkili. Laban sa mga korporasyon ng mga prayle? Opo, sa mga humahawak sa kanila. Ginoo, nalimot na kaya ng Pilipinas ang utang na loob sa mga korporasyon? Nalimot na kaya nila na ang tunay na pananampalataya ay tumatangkilik sa kanila laban sa kalupitan ng may kapangyarihan? Yan ang sama ng di pagkakabatid sa kasaysayan ng bayan. Ginoo, ipagtatanggol ko ang bayan sa inyong paratang na walang utang na loob. Ang mabuting gawa po'y hindi naghihintay ng gantimpala, katulad ng mga unang misyonero sa Pilipinas na ang nagudyo ay ang pagmamahal sa sangkatauhan at walang gantimpala. Sila'y may dakilang puso, ngunit dahil po ba sa ang nangauna ay mapagkawang gaway, hahayaan na natin ang mga sumusunod sa gawaing mahalay? Elias, iisa ang damdamin natin sa bayan. Naunawaan kita at naniniwala ako na mayroon tayong pagkakamali. Ang pagbabago ng palakad ay hindi kailangan dito. Ginoo, di yata at hindi ninyo nakikita ang pangangailangan ng pagbabago.
Gayong kayo at ang inyong pamilya'y dumanas ng kasawian. Lilimutin ko ang sariling kasawian, alang-alang sa kabutihan at kapanatagan ng inang bayan. Ang kaunlaran ng bayan ay nasasalig sa pakikiisa sa Espanya. Naniniwala ba kayo ang kapanatagan ng bayan ay dahil sa mga praile? Opo, sapagkat ganyan ang palagay ng lahat ng sumulat tungkol sa Pilipinas. Hindi ko po akalain kayo'y nagkaroon ng abang pagkilala sa pamahalaan at sa bayan. Nagpapasalamat po ako sa inyong kagandahan loob. Sabihin ninyo kung saan ko kayo ihahatid. Wag! Kailangang magpatuloy tayo sa ating pag-uusap upang mapatunayan natin kung sino ang may katwiran. Lumaki po ako rito at may kaunting pinag-aralan. Kaya ang anumang pangungusap ko'y hindi ninyo maaring paniwalaan. Ang kalaban po ng aking paniniwala ay ang mga Kastilang dahil sa kanilang mataas na kalagayan sa buhay ay nagbalat kayong may nalalaman kahit na walang kabuluhan. Ang isa pa po'y nakikita kong kayo na may taimtim na pagmamahal sa inyong bayan. Kayong may magulang na dinusta hanggang sa kabilang buhay. Kayong inusig at inalimura sa harapan ay naniniwala pa rin sa pamahalaan. Kaya't ako'y nag-aalinlangan. Sasabihin ko sa mga pinag-uusig na sila'y umasa na lamang sa Diyos at sa lakas ng sariling bisig. Elias, ang iyong nakasusugat na pangungusap ay tumalab sa aking puso at nagbigay rin ng pag-aalinlangan sa akin. Marahil ang diwa ko'y hinubog sa paaralang Heswita. Lumaki sa Europa na ang nalalaman lamang ay ang sinasabi ng mga aklat at ng mga tao. Subalit ang pag-ibig ko sa tinubuang lupa ay katulad din ng pag-ibig ninyo. Hindi lamang dahil sa ito ay tungkulin ng bawat isa. Hindi lamang dahil sa ito ang itinanim ng aking ama sa aking diwa. Bagkus ay dahil din ang aking ina ay Pilipina. Dito naganap ang pinakamasasaya kong mga alaala at ang aking kaligayahan sa ngayon at sa darating na panahon ay magiging utang ko sa kanya. Ako naman po'y dahil sa utang ko sa kanya ang aking mga kasawian. Tunay na sawimpalad kayo at ang inyong kasawian ang nagpapalabo ng inyong isipan. Dahil dito'y nagkakaroon ako ng pag-aalinlangan kung malalaman ko lamang ang mga dahilan, ang inyong nakaraan. Ang kasawian ko'y may pinagmulan at alam na ito ng lahat. Maaari ngang ang inyong nakaraan ay makapagpapabago ng aking paniniwala. Ang pananalig ko po'y nasa pangyayari at wala sa sinasabi lamang. Kung gayon, pakinggan po ninyo ang aking maikling kasaysayan.